Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi patas ang mundong ito para sa lahat ng tao. Kadalasan, mas nabibigyan ng magandang oportunidad ang mga magaganda at may kaaya-ayang personalidad. Kapag maganda o gwapo ka, kahit may kasalanan ka, hindi sila maghihinala. Pero kapag kinulang ka sa kagandahang panlabas, ikaw agad ang pagbibintangan kahit kulang pa sa ebidensya. Kaya nga hindi na rin katakataka na marami ang gustong maging perpekto at gagawin nila ang lahat kahit na sila ay maging ibang tao na. Hindi mo sila masisisi. Dahil nga ang mundong ating ginagalawan ay mabait lang sa mga pinagpala sa panlabas na kaanyuan. Ikaw ka barangay, naranasan mo na bang maging kakaiba sa ating mundong mapanghusga? Naranasan mo na bang hilingin na sana ibang tao ka? Dear Mama Mia, alam ko naman na walang ipinapanganak na perpekto dito sa mundong ito. Pero sa mundong ito rin ay marami ang nagtataas ng kilay, lalo na kapag may nakita sila sa iyong depekto. At dahil doon mas lalo kang panghihinaan ng loob at hindi mo na papangaraping maging katulad nila. Dahil sa totoo lang Mama Mia, buong buhay mo, gusto mong maging normal sa paningin ng ibang tao. At minsan Mama Mia, iisipin mo na lang na sana ay isilang ka ulit. At kapag isinilang ka ulit, sana ay hindi ka nakakaiba. Sana ay maging normal ka na lang. Isang maganda at mapagpalang araw sa iyo, Mama Mia. Ganon din sa ating mga avid listeners dyan. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa kabila ng pandemya at iba't ibang pagsubok na pinagdaraanan natin sa buhay. Kilalanin niyo na lang ako sa pangalang Denver, 30 years old at isang accountant. Mama Mia, ang totoo niyan ay matagal-tagal na rin akong tagahanga ng inyong estasyon, lalo na sa iyong programa. At ngayon lang talaga ako sinipag na sumulat sa inyo para ibahagi ang kwento ng buhay ko na sana ay kagiliwan at kapulutan ng aral ng ating mga kabarangay. Una sa lahat ay meron akong aaminin sa inyo, Mama Mia. Ipinanganak akong hindi normal sa paningin ng ibang tao. Ipinanganak akong isang unano. 3.5 talampakan lang ang tangkad ko. At maiiksi rin ang mga braso ko, Mama Mia. Pero sa kabila ng lahat ay hindi ko kahit kailanman minaliit ang aking pamilya. Kahit na maliit akong literal. Kaya nga kahit papaano, Mama Mia, ay lumaki naman ako bilang isang masayahing tao. Kung hindi nyo na itatanong ay bukod sa pagiging kwela, may pagka-hopeless romantic din ako, Mama Mia. May itsura naman ako, kaya nga marami rin ang nagkaka-crush sa akin noong nag-aaral pa lang ako. Kaya lang hanggang doon na lang. Dahil sino ba naman ang gustong makipag-date sa isang lalaking unanong katulad ko? Pero Mama Mia, never say die pa rin ang motto ko sa buhay.
Kaya nga laking galak ng puso ko ng unang beses noong ako'y edad na 27 ay opisyal ako na nagkaroon ng girlfriend. Siya si Annie, Mama Mia. Kaso kakaisang buwan pa lang namin noon ay mukhang matutuldukan kaagad ang pinapangarap kong romantic relationship. Buisit talaga! Ani! Sandali! Uy! Ani! Hintayin mo naman ako! Kita mo namang maiiksi ito mga bias ko eh. Nihingal tuloy ako. Oh, Aray, ano ba? Bakit naman bigla ka huminto? Naumbog tuloy ako sa balakang mo. Ewan ko sa'yo, Denver ha. Nakakainis ka. Ano ba kasing problema mo? Hindi mo ba nagustuhan yung bulaklak na pinadala ko sa'yo? Pati yung chocolate? Akala ko ba sinabi mo na gusto mo makatanggap ng mga ganun sa Valentine's? Oh, Valentine's Day ngayon. Binigyan kita ng bulaklak at tsokolate. Hindi mo ba gusto? Okay na sana yung gimmick mo eh. Na-surprise mo na ako kaso mas nagulat ako nang ikaw pa mismo ang mag-deliver sa opisina. Denver naman! Ano ba? Kinapos kasi yung budget ko para ipa-deliver sa'yo kaya ako na mismo ang nagdala. Hindi ka ba natuwa? Effort kaya yun. Ito mukhang to? Mukha bang natutuwa? Alam mo para kang tanga eh. Nagpabibo ka pa doon. Tuloy ayun, nakita ka ng mga katrabaho ko. Eh ano namang masama dun? Mukha nga aliw na aliw sila sa akin eh. Kilig na kilig pa nga yung iba habang hinaharaan na kita. Alam mo, pinagpraktisan ko pa yung kanta na yun para sa'yo. Ako rin ang nagsulat noon, original compo yun. Grabe, pinagpuyatan ko yun. Para lang magtugma-tugma yung mga salita para nagra-rhyme. Para ring magmukhang may pinaguhugutan, di ba? Ay, teka yung gitara ko. Naiwan ko sa opisina nyo, kamamadali ko. Sana may magtabi. Wala akong pakialam kung napuyat ka sa pagsusulat mo ng kantang yon. Hindi naman maganda eh, no? Hindi ko nga masyadong naintindihan. Ang pangit pa ng boses mo, sintunado. Katulad ng gitara mo, buwisit! Aray, sobra ka naman magsalita, Ani. Totoo naman eh. Kung bakit kasi nagpunta ka pa dun kanina. Akala mo siguro aliw na aliw sa'yo yung mga katrabaho ko, no? Hoy, para sabihin ko sa'yo, Denver, pinagtatawanan ka nila. Para ka raw unggoy na nakawala sa zoo na nagbihis at nagbukang clown. Ano ka ba naman? Ano na lang yung mukhang ihaharap ko sa kanila bukas? Ay, kainis naman oh! Akala ko ba alam sa opisina nyo na may boyfriend ka? Alam nga nila. O, anong problema dun? Kaso, hindi naman kasi nila alam na... Ganyan! Na ano? Nauna-ano ako? Oo! At ngayon, alam na nila. I'm sure pinagchichismisan na ako sa buong department namin. Pambihira ka naman kasi eh. Sana nagsabi ka na pupunta ka pala. Kung sinabi ko sa'yo, di hindi na yun surprise. Hindi naman yun ang punto ko eh. Kung sinabi mo lang sana sa akin, di sana napigilan kita. Ano ba yan? Tanga? Ganyan na ba talaga ang tingin mo sa akin? Pakiramdam ko tuloy, kinahihiya mo ako eh. Hindi pa ba obvious? Mukha ba akong proud sa'yo? Alam mo, sa'yo na tong flowers at chocolates mo ha? Ayoko na sa mga yan dahil ayoko na rin sa'yo! Uy, huwag mo sabihing makikipag-break ka na sa akin ha? Ani naman? Pasensya na, Denver. Pero na-realize ko na hindi ko pala kayang magkaroon ng boyfriend na katulad mo. Humanap ka na lang ng iba. Baka sakaling matanggap ka pa nila sa kung ano ka. Paano na tong bulaklak at chocolate? Ewan ko sa'yo. Tapo mo, bigay mo sa pulubi. Wala akong pakialam. Diyan ka na. Huwag na huwag kang susunod ha. Kundi ipapaalbularyo kita. Hoy, Ani, sandali! Huwag mo akong iwan dito! Ay, pambihira naman oh. Mahal pa naman itong bulaklak at tsokolating to. Mama Mia, ni hindi man lang pinatapos ni Annie ang Valentine's Day para naman kahit paano ay may masaya akong alaala. Kahit na nga kinabukasan ay siguradong magdurusa ako at iiyak na ang puso ko.
At kahit na sabihin ng iba na kesyo 1 buwan pa lang kami ni Annie noon ay hindi pa rin yun dahilan para hindi ako magdamdam at hindi ako masaktan. Si Annie kasi ang first girlfriend ko. Tapos siya rin ang first heartbreak ko. Malapit na tuloy akong maniwala na lahat ng first time ay talaga namang memorable. Mama Mia, nakilala ko si Annie sa isang online dating app noon. Nag-click naman kami dahil pareho kami ng mga gusto. Doon na nga kami nagsimulang mag-usap at nagkapalagayan ng loob. Hindi rin naman lingid sa kaalaman niya ang kondisyon ko. At ang buong akala ko Mama Mia ay tanggap niya ako dahil nga pumayag siyang magpaligaw sa akin. At hindi nagtagal ay sinagot niya ako. Kaya lang Mama Mia, hindi ko rin naman masisisi si Annie kung nadaig siya ng mundo dahil sa pagkakaroon ng kakaibang boyfriend na katulad ko. Nang araw ngang yun, Mama Mia, ay kaagad kong tinawagan ng best friend kong si Ea para sabihin sa kanya ang nangyaring pakikipaghiwalay sa akin ni Annie. Nang mga panahong yun ay ayoko sanang abalahin ng best friend ko dahil baka may date sila ng boyfriend niya. Pero laking gulat ko na lang nang makipagkita siya sa akin. Akala ko Mama Mia nung araw na yun ay ako lang ang may sentimiento. Akala ko ako lang ang may pinagdadaanan. Pero mala teleserye rin pala ang drama ng best friend kong si Ea. Uy, Bes! Sorry, traffic. Okay lang. Hindi ko nga akalain na makakapunta ka eh. Siyempre, kailangan ako ng best friend ko eh. Naks naman. Totoo ba yan? Oo, sira. Teka, umorder ka na ba? Hindi ba obvious na isang basong tubig lang yung dinatnan mo dito pagdating mo? Kanina pa ako hindi umu-order kaya hihintay sa'yo. Kumuntik na nga akong paalisin ng isang waiter, akala tumatambay lang ako eh. Oh, tingnan mo yung mga tao dito. Lahat sila may kadate. Sus! Uy, nandito na naman ako. Hindi ka na alone. Ay, kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo eh. Ang totoo niyan, plano ko sanang dalhin si Annie dito. Kaya lang, nakipaghiwalay siya sa akin kanina. So, true lalo nga na break na kayo ng babaeng mukhang alipunga. Anong sinabi ko sa'yo? Sasaktan ka lang nun. Ikaw naman kasi, Bes, masyado kang uto-uto. Nagpakita lang ng interes kuno sa'yo at nagsabi lang na kaya niyang tanggapin yung pagiging cute size mo. Ininiwala ka na kaagad. Eh ano magagawa ko? Akala ko siya na yung dawan eh. Ang sabihin mo, siya ang nang iwan. Alam mo, ikain na lang natin yan. Alam kong malungkot ka ngayon kasi kahit paano naging magjowa kayo ng 1 buwan. Pero ayos na rin yung nangyari. At least ngayon pa lang nalaman mo na ang tunay na kulay ng babaeng yun. Hindi ka na matatagalan bago ka masaktan. Kung makapagsalita ka, akala mo ikaw ang broken hearted ah. Teka sandali, bakit nga ba pumayag ka makipagkita sa akin ngayon? Wala na ba kayo ng boyfriend mo? Sino nga ba yun? Si James. Siya lang naman ang boyfriend ko. Aba, malay ko ba? Pero seryoso ah, ang dami mo yatang oras para sa best friend mo ngayon. Ano kasi, nakipag-break na ako kay James. Di nga. Oo, nahuli ko na naman kasi na may kalandi ang babae sa cellphone. Ano ka mo? Umulit na naman pala yung tungaw na yon? Ay, yan naman kasi. Ilang beses mo nang pinatawad yung mokong na yon. Bigay ka ng bigay ng chance pero hindi naman nagbabago. Anong magagawa ko? Mahal ko siya, Bes eh. Ewan ko sa'yo, pakabobo mo. Ikaw mahal na mahal mo. Samantalang siya halatang iniiputan ka sa ulo. Napakawalang hiya talaga ng lalaking yun. Kapag nakita ko yun, popompyangin ko talaga eh. Bibigyan ko ng solid sa panga eh. Bablakayan ko eh.
Para naman kahit paano maipaghiganti kita. Alam mo, puro ka kalokohan. Di ako nagloloko. Seryoso ako ha. Kahit na maliit ako, maliksi naman ako. Tsaka kahit na maiksi itong mga braso ko, matigas naman tong kamao ko. Dudurog to ng bungo. Kayang-kaya kong baragin yung mukha kung gugustuhin ko eh. Kung hindi ba naman tangat kalahati yung ex-boyfriend mo eh. Hindi siya dapat nananakit ng babae. Lalong-lalo na yung mga katulad mo. Uy, Nax! Na-touch naman ako. Kaya tama talaga na sinipot kita dito sa naunsyami mong date eh. Dahil pa sinasabi dyan. Wala kasi kayong lakad dun James na yon, kaya sinipot mo ako rito. Sobra ka naman! O sige na, umorder na nga tayo. Sama na ng tingin sa atin ng mga waiter eh. Mabuti pa nga. Mama Mia, magsisinungaling ako kung hindi ko sasabihin natuwa talaga ako nang malaman kong sa wakas ay nakipaghiwalay na si Ea kay James. Palibhasa, saksi ako sa baldi-baldi niyang iniluha noon para lang sa lalaking yon. Sa isip ko, hindi deserve ng kahit na sinong babae ang paiyakin sa kalungkutan dahil responsibilidad naming mga lalaki na pasayahin ang mga babae. Nang mga panahong yun, Mama Mia, ay pareho kaming broken-hearted. At aaminin kong muling nanumbalik ang akala kong matagal nang patay na damdamin ko para sa best friend ko. Oo, Mama Mia. Gusto ko si Ea. Pero kailanman ay hindi ko yun inamin sa kanya dahil ayokong masira ang pagkakaibigan na meron kami sakaling i-reject niya ako. Kaya nga ng mga sandaling yun ay muli na naman akong naging marupok at bigla ko na lang naisip na paano kaya kung aamin na ako sa kanya ng feelings ko. Kaso Mama Mia, pagkaraan ng 2 linggo, ay nalaman ko na lang na nakikipagbalikan ulit si Ea sa gago niyang boyfriend. Mama Mia, dahil nga ayoko nang maging sila ulit ni James, kaya ng araw na nakipagkita si Ea sa manloloko niyang ex-boyfriend ay nagpumilit akong sumama. Noong una, ayaw pa niya. Kesyo kaya naman daw niya ang kanyang sarili. Kaya lang sa huli ay napilit ko rin siya. Ang nasa isip ko lang ng mga panahong yun ay ipagtatanggol ko ang best friend ko laban sa mga lalaking katulad ni James. Gusto ko rin kasi na ma-realize ni Ea na hindi na rin niya dapat bigyan pa ng chance ang taong maraming beses na siyang pinaasa, binigo, niloko at sinaktan. Kaya naman maliit man akong maituturing pero mas malaki pa sa akin ang determinasyon ko noon na ipagtanggol ang best friend ko. Kaya lang Mama Mia, halos manliit naman ako sa kahihiyan nang walang habas akong insultuhin ni James dahil sa pagiging unano ko. Uy, Ea! Sandali lang! Huwag mo naman bilisang maglakad. Di ako makahabol eh. Bes naman kasi. Sinabi ko naman sa'yong huwag ka nang sumama. Eh paano kung may hindi magandang gawin sa'yo yung tungaw na ex-boyfriend mo? Tsaka hindi ka ba natutuwa? E-escortan ka ng best friend mo? Ibig sabihin, concerned ako sa'yo. Kaya lang, huwag ka masyadong mabilis maglakad. Hinihingal ako sa'yo eh. Ay, ewan ko sa'yo. Hi babe! Uy, hello. Pakis nga! Oy! Matuto ka nga ang dumistansya. Baka nakakalimutan mo. Naghiwalay na kayo ng best friend ko. Denver naman. Teka, sino ba yung nagsalita? Tumingin ka dito sa baba, nandito ako, tanga. Uy, unano! Ay wow! Bakit? Ngayon ka lang ba nakakita ng unano? Kung magulat ka, alam mo sinong perpekto ah. Teka nga, Ea, sino ba tong unanong to?
James, siya si Denver, ang best friend ko. Bes, siya naman si James, ang... Kilala ko na yung manlolokong yan. Malayo pa lang, kitang-kita ko na yung tabas na mukha niya eh. Mukhang hindi talaga mapagkakatiwalaan. Ikaw, mukha ka bang mapagkakatiwalaan? Samantalang hindi nga namin sigurado kung tao ka ba o maligno. O baka naman lamang lupa ka. O di kaya nawawalang kapatid ni Nabanak at Nakba ng Encantadia. Ay, yabang mo ah! Hoy! Bumalik ka rito! Huwag kang duwag! Huwag mo akong takbuhan! Sige nga, bulin mo ako. Dali, dito! Ano ba yan? Ang iksi kasi ng mga bias mong unaano ka. Hoy, pwede ba? Tumigil na kayo! Nagtitingin na kayo ng mga tao rito sa basketball court eh! Denver, ano ba? Huwag mo nang hatulin si James! Tumigil ka na nga rin, James! Ang sakit niyo sa bangs! Aba, huwag ka sa akin magalit. Hindi ako ang unang ng gulo, kundi itong basagulerong unaanong kasama mo. Kung bakit kasi sinama-sama mo pa yan. Samantalang ikaw lang naman ang gusto kong makita. Sinamahan ko si Eya para masigurado ko na hindi na siya makikipagbalikan sa'yo. Napakawalang hiya mo para saktan ng paulit-ulit yung kaibigan ko. Hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Napakasama mong tao. Denver, ano ba? Teka nga, ano ba yung pinagsasasabi mo? Akala ko moral support ka lang, bakit may ganyan kang linyahan? Hindi ko na kayang tiisin yung panggagago niya sa'yo eh. Sasaktan ka niya, maghihiwalay kayo, tapos makikipagbalikan siya na parang wala lang. Kung hindi ba naman napakawalang hiya nitong taong to eh. Hoy, Unano! Pwede bang lakasan mo boses mo? Hindi kasi kita marinig mula dito sa taas eh. Talagang pinaririnig ko sa'yo yon. Para malaman mo kung gaano ka kamanloloko. Namumuro ka na talaga sa akin, maligno ka. Gusto mo isako kita tapos isabit kita ng patiwarek dun sa puno ng mangga? Ano? O sige, gawin mo. Hindi kita uurungan. Kala mo natatakot ako sa'yo? Matapang kang pandak ka ha? Halika dito, huwag kang tumakbo! Pwede ba? Tama na nga yan! Tumigil na kayo! Hindi pa kayo marunong mahiya! Sino ba sa amin ang walang hiya? Tumahimik ka na, James! Mabuti nga sa'yo. Yabang mo eh. Ikaw rin, Denver! Tumigil ka na! Pwede ba wag kang kikilusan sa kinatatayuan mo? Kung alam ko lang na mag-uumpisa ka ng gulo, sana hindi na talaga ako pumayag na sumama ka! Eh kung hindi ako sumama, malamang nagpabola ka na naman sa matatamis na salita nitong ulupong na to. Denver, please! Alam mo, sa totoo lang, gusto kong magalit sa'yo eh. Dahil pumayag ka pang makipagkita sa lalaking yan. Dapat nga mas nagiging abala ka sa ibang bagay na hindi magpapasama ng loob mo eh. Aminin ko sa'yo ah, kung sinabi mo na makikipaghiwalay ka na sa James na to, tuwang-tuwa talaga ako eh. Ano ka mo? Ay, sige, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Matagal ko na dapat sinabi sa ito. Pero natatakot ako sa pwedeng mangyari sa pagkakaibigan natin eh. Kung sakaling aminin ko sa'yo na gusto kita. Oo, ayan, narinig mo. Gustong gusto kita. Simula pa lang nung nag-aaral tayo. Nang mga panahong yun, Mama Mia, ay hindi ko sinasadyang maamin sa kaniyang feelings ko. Pero imbis na simpatsya o kahit man lang konting pakialam, ay ibang reaksyon ang nakuha ko mula sa best friend ko. Hindi ko rin inaasahan na sa aming dalawa ni James ay mas kakampihan pa niya ito kaysa sa akin na best friend niya. Mama Mia, pagkatapos ng tagpong yun ay umalis silang dalawa ni James para magpunta sa kung saan at ako naman ay naiwan doon na luhaan. Hindi pa nga nagtatagal ng una kong maranasang mabroken pero ng mga panahong yun ay tila mas masakit at mas makirot ang madurog sa ikalawang pagkakataon. At ang nakakatawa pa nga, Mama Mia, ay hindi naman naging kami ni Eya. Pero nasasaktan ako. Sobra akong nasasaktan sa pagiging walang pakialam niya sa nararamdaman ko. Pero kahit na ganoon, Mama Mia, pinilit kong nilawakan ang aking pangunawa. Inisip ko rin kasi na baka initial reaction lang yun ni Eya dahil hindi naman niya inaasahan ang pag-amin ko sa kanya. Kaso ng mga sumunod na araw ay nagsimula na rin siyang umiwas sa akin.
Muli ay hinayaan ko lang siya dahil baka kailangan niya ng space. Pero ang pag-iwas na yun, Mama Mia, ay tumagal pa nga ng halos 3 linggo. Kaya naman naalarma na ako. At bilang matalik na kaibigan niyang nag-aalala rin sa kanya noong mga panahong yun, naisip ko na ako na ang lalapit sa kanya, Mama Mia. Kakausapin ko na siya. Pinuntahan ko siya sa bahay nila. Pero laking gulat ko nang makita ko siyang inihatid ni James sa tapat ng gate nila lula ng isang motorsiklo. At pagkatapos, Mama Mia, ay hinalikan pa siya ni James sa labi. Uy! Tingnan mo kung sino ang dumarating. Denver? Kumusta, Maligno? Ang bagal mo namang maglakad. Grabe, inabot ka ng 2 araw bago ka nakalapit dito sa amin. Denver, anong ginagawa mo rito? Hindi ka naman nagsabing pupunta ka. Pumunta ako rito kasi nag-aalala ako sa'yo. Hindi ka na kasi nagparamdam simula nung mangyari yung sa basketball court. Pero ngayon, alam ko na ang dahilan. Ay, nako. Hoy, wag mo ang kausapin ng girlfriend ko. Mamaya mahawa pa siya sa kabaliwan mo. James, ano ba? Nag-usap na tayo, di ba? Eh hindi ko mapigilan eh. Bakit ba? Hoy Unano, bakit ba kasi nagpunta ka pa rito kay Eya? Ano? Gusto mo na namang magtapat sa kanya ng nararamdaman mo? Kasing liit mo ba yung utak mo? Hindi mo ba naiintindihan na imposibleng magustuhan ka rin ng gaya ni Eya dahil hindi kayo bagay? Aba, ang yabang mo magsalita. Bakit? Eh sa may pagmamayabang naman talaga ako ah. Kumpara naman sa tulad mong laman lupa. Tumingin ka na ba sa salamin? Nakita mo na ba na wala kang binatbat sa akin? Mas gwapo ako, mas romantiko at mas gusto ng mga babae. Bukod dun, normal din ako. At ikaw, abnormal ka, tanga. Alam mo, ikaw sumasobra ka na eh. Denver! Yan ang bagay sa'yo. Ayan pa! Ayan pa! Tingnan mo yan! Pwede ba? Dun ka nga! Eya! Hindi ka lang manluloko. Nananakit ka pa ng babae. Napakakapal ng mukha mo. At nananakit din ako ng Unano. Tumigil na kayo, please! Tatawag ako ng barangay tanod kapag hindi pa kayo nagpaawat! James, ano ba? Tingnan mo nga ang ginawa mo kay Denver! Kulang pa nga yung pagpapadugo ko sa nguso ng Unanong yan eh. Paano? Napakapakialamero. Hoy, kung sino ka man na ipinanganak pa sa mundong ito, makinig kang mabuti sa sasabihin ko ah. Wala kang lugar dito dahil sa pagiging kakaiba mo. Ewan ko ba kung saan planeta ka galing pero sana bumalik ka na doon kasama ang mga kauri mo. Alam mo ba merong babaeng seseryoso sa'yo? Pwes, ako na ang magsasabi sa'yo na wala. Kahit gaano ka pa kabait o ka-sweet o kahit na talentado o matalino ka pa, sa uli hindi ka pa rin nila mamahalin. Dahil sino ba naman ang gustong magkaroon ng karelasyong abnormal, di ba? Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na si Eya. Humanap ka na lang ng katulad mong Maligno at dun kayo sa malayo magasik ng lagim. Mama Mia, durog na durog ako noon matapos ngang iparealize sa akin ni James kung gaano ako kahindi karapat-dapat na mahalin dahil sa kondisyon ko. Aaminin ko na muling nanumbalik ang insecurity sa pagkatao ko noon. Muli kong naalala ang lahat ng mga masasakit na salitang sinabi sa akin simula bata pa ako nang dahil sa pagiging Unano ko.
Matapos nga naming magpang-abot noon ni James ay ika-ika akong umalis sa bahay ni Ea. Kahit na duguan ang nguso ko noon at nagsisimula na ring mangitim ang bahaging sinuntok ni James sa aking mukha, ay wala akong pakialam. At kahit na pinagtitinginan ako ng mga tao noon at ang iba sa kanila ay tumatawa pa dahil sa sitwasyon ko, ay hindi ko na lang sila iniintindi, Mama Mia. Akala ko ay kaya kong baliwalain ang lahat ng panghuhusga at pang-iinsulto ng mundo dahil sa pagiging unano ko. Akala ko, Mama Mia, madadaan ko sa pagiging positibo at palatawa ang lahat. Ngunit sa huli ay napagtanto kong all this time nagkukunwari lang pala akong masaya. Dahil ang totoo, Mama Mia, ay napakalungkot ko pala talaga. Ang sabi nila, Mama Mia, time heals all wounds. Lahat daw tayo ay dumaraan sa serya ng buhay natin kung saan merong oras para maghilom ang lahat ng masasakit na pinagdaanan natin. Kaya nga ng mga panahong iyon ay hinayaan ko na lang ang sarili ko na kusang gumaling mula sa mga sugat na dulot sa akin ng mundo. Pagkatapos ko ngang malaman na nagkabalikan na ulit sina Ea at James, ay mas nag-focus na lang ako sa sarili ko. Nagpaka-busy ako sa trabaho at mas nagbabad sa opisina. Nagdaan pa ang mga araw at linggo. Naging madalang na rin ang komunikasyon ko, Mama Mia, sa ibang tao, lalong-lalo na sa best friend ko. Aminado rin ako na nung mga panahong yun ay tila nawala na rin ang Denver na kilala ng pamilya at malalapit kong kaibigan. Nawala na yung Denver na masayahin, Denver na palangiti at palaging positibo sa buhay. Hindi na rin ako mabiro noon. Palagi akong iritable at daig ko pa ang babaeng may buwan ng dalaw dahil sa pagiging masungit ko. Palibhasa, pumasok na rin sa isip ko noon na kung mas tataasan ko pa ang invisible na pader na itinatayo ko para sa aking sarili, ay baka mas magiging ligtas ako dahil walang sino man ang makakapasok doon para ako ay saktan. Kaya lang, Mama Mia, napakalungkot pala ang maging mag-isa. At na-realize ko yon kung gaano kalungkot ang mag-isa nung sa unang pagkakataon simula nang iniwasan ko si Ea, ay siya na ang nag-reach out sa akin para kausapin ako. Sabi ni tita, hindi ka raw masyadong lumalabas sa kwarto mo. Bahay-opisina lang daw ang pinupuntahan mo. Ay. O ano bang pinunta mo rito, Ea? May kailangan ka ba? Sabihin mo na para naman maibigay ko na at makaalis ka na. Grabe, hindi pa nga nagiinit ang puwet ko rito sa sofa niyo. Gusto mo na kaagad akong umalis? Nakaka-hurt naman. Busy kasi ako. May tinatapos ako sa kwarto nung dumating ka. Pasensya ka na kung wala akong panahon para makipagkwentuhan sa'yo. Denver, wag ka naman ganyan oh. Nagpunta talaga ako dito sa inyo dahil nag-aalala ako sa'yo. Ilang linggo mo na rin akong sinisin lang sa messenger. Hindi ka rin nagre-reply sa messages ko. Tapos nabanggit pa ng mama mo na mas madalas ka ng late umuwi, kaka-overtime sa trabaho. Tapos maaga ka rin pumapasok. Ay, si mama talaga napakadaldal. Nag-aalala lang naman sa yung nanay mo. Huwag ka naman ganyan. Ano huwag ka naman ganyan? Ano na naman ang ginawa ko? Ako na naman ang mali. Sa bagay, gano'n naman lagi eh. Ako lagi ang mali. Bakit? Sinabi ko bang problemahin niyo ako? Hindi naman ah. Sinabi ko bang mag-alala kayo sa akin? Hindi rin naman ah.
Okay lang ako. Busy lang ako sa opisina kasi nadagdagan ang workload ko. Kung ano-ano iniisip nyo. Alam ko nagsimula kang magkaganyan matapos kayong magkaengkwentro ni James. O ano naman kung dahil nga dun. May magagawa ka ba? Denver, makinig ka nga muna. Ano pa bang sasabihin mo? Ano pa bang dapat kong pakinggan? Ha? Ngayon, bigla mo nang naalala na magsalita. Samantalang nung iniinsulto ko ng boyfriend mo, wala ka namang ginawa. Wala kang sinabi. Ayos ah. Tsaka teka nga, ano ba kasi talagang ginagawa mo rito? Baka mamaya hinahanap ka na ng James mo. Tapos malaman pa niyang pinuntahan mo ako rito. Ay, wag mo na masyadong alalahanin si James. Nag-usap na kami. Ano naman ngayon kung nag-usap kayo? Nag-usap daw. Hulaan ko, pinag-usapan niyo kung gaano ako naging katawa-tawa nung aminin ko yung feelings ko sa'yo, no? Yun no? Aminin mo na. Aliw na aliw kayong dalawa sa akin habang pinagtatawanan niyo ako dahil sa pagiging unanukot kakaiba. Ganyan na ba kababaw ang tingin mo sa akin? Kailan pa pumasok dyan sa kukote mo na ako, na tinuturing mong best friend, iinsultuhin ka at pagtatawanan dahil lang sa pagkakaroon mo ng kondisyon na hindi mo naman ginusto? Denver, nakakasama naman yata ng loob ang paratang mong yan sa akin. Kasi kung totoo talaga yung mga sinasabi mo, sana may ginawa ka. O may sinabi ka man lang nung harap-harapan ako nilalait ni James. Sa harapan mo mismo ako nilalait ni James, Eya. Pero wala eh. Wala ka naman sinabi. Ang ginawa mo, inaawat mo lang kami. Sa akin ka pa nga nagalit nun, di ba? Natatandaan mo pa ba? Kaya nga nandito ako para mag-sorry. Aminado ako na naging walang kwentang best friend ako sa'yo noon. Pero hindi ko naman intensyon na hayaan lang si James na insultuhin ka. Wala akong nagawa noon kasi nabigla rin ako sa mga nangyari. Hindi ko naman akalain na magpapang-abot kayong dalawa. Anong gusto mong gawin ko? Please, Denver. Alam ko nagalit ka sa akin pero wag mo naman hayaang maapektuhan ka ng mga panghuhusga sa'yo ng ibang tao. Alam mo kung gaano ka ka-espesyal dahil sa kondisyon mo, di ba? Oo, naiiba ka. Pero walang masamang ibig sabihin yon. Alam mo kung tutuusin, kahit na maliit ka, meron ka namang puso na singlaki ng paborito mong papaya dahil punong-puno ng pagmamahal yan para sa iba. Hindi ka naiiba dahil lang sa pagiging maliit mo. At kung naiiba ka man sa pisikal na itsura, walang masama ron. Mama Mia, naging magkaklase kami ni Eya nang tumungtong ako sa 2nd taon ko sa kolehiyo. Nakilala ko siya matapos niyang mag-shift ng kurso mula sa pagiging business major. Nang mga panahong yun ay talaga namang nagustuhan ko na siya. Palaban kasi siya at malakas ang karisma sa mga kalalakihan. Bukod doon ay matalino rin siya, kalog at sobrang bait. Pero sa kabila ng lahat ng yun ay madrama naman talaga ang buhay niya, Mama Mia. Ulila na siya sa magulang at namamasukan siya noon sa tiyahin niya bilang kasambahay kapalit ng pagpapaaral nito sa kanya. Ako ang madalas niyang mapagkwentuhan noon ng mga nakakalungkot niyang istorya at minsan ko na rin siyang inasar na kung gagawing drama sa telebisyon ang buhay niya, siguradong marami siyang mapapaiyak. Pero pinagtawanan lang niya ako noon at sa halip ay mas pinagtuunan na lang niya ng pansin ang magagandang bagay sa kanyang buhay. Kaya nga hindi rin katakataka na sabik siya sa pagmamahal mula sa ibang tao dahil bata pa lang ay kulang na siya nito. Kung tutuusin ay hindi naman masyadong nagkakalayo ang kwento ng mga buhay namin. Ang pinagkaiba lang, Mama Mia, ay lumaki akong may pamilya. Kaya nga kahit may diferensya ako sa paningin ng mundo, ay hindi ko masyadong dinadamdam ang pagiging kakaiba ko. Pagkatapos nga akong kausapin ni Eya noon ay nagpaalam na rin siya sa akin.
Hindi ko naman nakalain na yun na pala ang magiging huling pagkikita namin dahil nang mga sumunod na araw ay lumipat na siya ng tirahan na di hamak na mas malayo sa lugar namin. Palibhasa ay kinailangan rin kasi niyang gawin yun dahil na-assign siya sa ibang branch ng imaging center na kanyang pinagtatrabahuan bilang isang store officer. Matapos rin ang pag-uusap naming yun ay na-realize ko lahat ng mga sinabi niya, Mama Mia. Na sa kabila ng pagiging mapanglait ng mundo, ay hindi ako dapat basta-basta na lang magpatalo. Mabilis na nagdaan ng 5 buwan at sa wakas ay muling nadistino si Ea sa branch na kanyang pinagtatrabahuan na nasa lugar na malapit sa amin. At doon nga, Mama Mia, ay sinamantala na namin ang pagkakataon para muli kaming mag-reunion. Uy, Bes! Grabe, late na naman ako. Kanina ka pa? Oo, gutom na nga ako eh. Hindi pa kaya ako nanananghalian? Ay, ganun? Eh, bakit hindi ka pa naunang kumain? Alas-dos na, baliw. Eh, ang totoo kasi niyan, excited talaga akong makita ka after 5 months. Kaya ayun, nakalimutan kong mag-lunch. Kaya lang, alauna usapan natin eh. Late ka na naman ng 1 oras. Pambihira ka talaga. Sorry naman. May ginagawa kasing kanal doon sa amin. Ayun, bulbul ang traffic. Huwag ka na magalit. Ililibre na lang kita ngayon, ano? Aba, mukhang big time ka na talaga. Pero, kumusta ka na ba? Uy, muntik ko nang makalimutan, may kasalanan ka pa pala sa akin. Hindi mo man lang nabanggit na kinabukasan nung huling punta mo sa bahay, lilipat ka na pala ng tirahan at trabaho. Nagulat na lang ako nung sabihin sa akin ang tsahin mo. Eh kasi naman, hindi ko alam kung paano magsasabi sa'yo. Alam mo na, kaya nga nagpunta rin ako sa'yo noon dahil gusto kitang makausap. Naisip ko na wag na rin banggitin ang pag-alis ko. Eh kasi hindi ko naman ine-expect na aabutin ako ng 5 buwan dun sa Ilocos. Tsaka alam mo na, medyo emosyonal ka pa noong mga panahong yun. Ayoko namang dumagdag pa. Sira, syempre imposibleng mangyari yun. Tsaka ano pa't mag-best friend tayo, di ba? Sa totoo lang, Eya, ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na to na makausap ka ng personal. Gusto ko kasi magpasalamat sa'yo na nung nagpunta ka sa bahay, ipinaintindi mo sa akin yung mga bagay na nakalimutan ko na. Kasi nadaig na ako ng nararamdaman ko nun eh. Kaya salamat ah. Kung hindi dahil sa'yo, sigurado para pa rin akong emo ngayon. Oo nga eh. Tapos na yung emo at Jejemon era pero ikaw, karir kung karir ka pa rin. Pero seryoso, may karapatan ka namang maramdaman yun dahil masakit naman talaga ang mga sinabi sa'yo ni James. O kung sino man dyan walang habas makapangdaot dahil lang naiiba ka sa kanila. Kaya hindi mo rin naman kasalanan kung mas pinili mo noon ang sarili mo. Pero mali yung naging paraan ko. Kasi ipinagtabuyan ko yung mga taong totoong mahal at tanggap ako. Unang-una na doon yung pamilya ko. At saka ikaw. Kaya salamat talaga, Eya. Naku, wag mo nang isipin yun. Lumipas na yun. Tsaka gano'n naman talaga magkakaibigan, di ba? Yun bang hindi mo hahayaang makaramdam ng kalungkutan yung isa kasi tutulong kang buhatin yung bagahe niya? Nang sa ganun, hindi niya maramdamang nag-iisa siya. Grabe, nag-mature ka na nga. Uy, sobra ka naman magsalita. Matagal na akong mature, no? Maiba nga pala tayo. Kumusta na kayo ni James? Naku, kung niloloko ka pa rin niya, talaga makakatikim ulit siya sa akin. Kaya sana naman hindi ka na niya sinasaktan. Kasi hindi mo deserve yun eh. Denver, ang totoo niyan, matagal na kaming hiwalay ni James. Nakipaghiwalay ako sa kanya nung araw na sinaktan ka niya at ininsulto. Ha? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil ayaw na kitang idamay sa problema ko.
Huwag mo sanang masamain pero naisip ko nung panahon na yun na laban ko yun eh. Kaya ako dapat ang tumapos nun. Marami ka nang naitulong sa akin simula pa lang nung maging kami ni James. Hanggang sa lokohin niya ako ng paulit-ulit. At nang dahil rin sa akin, nasaktan ka niya. Denver, nagsisisi ako dahil huli na nung narealize kong lahat ng mga sinabi mo sa akin tungkol sa pagiging manloloko ni James. Ang tanga-tanga ko dahil hinayaan ko ang sarili ko na bigyan siya ng maraming pagkakataon para lalo akong saktan at hindi respetuhin bilang babae. Pero nakaraan na yon. Dahil ng araw ding yon, nagkaroon ako ng lakas ng loob na tapusin na talaga ang lahat sa amin. At hindi ko yun magagawa kung hindi dahil sa'yo. Ganun ba? Kung ganun, masayang masaya ako para sa'yo. At teka, may bagong boyfriend ka ba? Sana hindi siya katulad ni James ha? Sira, wala akong bago. At hindi na ulit ako nagkaroon simula nung maghiwalay kami ni James. Sa ganda mong yan, maniwala ako sa'yo. May isa pa pala akong aaminin sa'yo. Ano yun? Ay teka, hulaan ko. Aaminin mong nagbibiro ka lang o sabihin mong walang nanliligaw sa'yo, no? Na gusto rin kita. Ha? Ano ka mo? Mama Mia, ako na yata ang pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa nang aminin sa akin ni Ea na gusto niya rin ako. Hindi bilang best friend kundi bilang isang taong nakikita niyang makakapareha niya at makakasama sa habang buhay. Aaminin ko na hindi pa rin naman ako nakaka-move on sa nararamdaman ko para sa matalik kong kaibigan. Kaya nga nang sabihin niya ang mga katagang yun ay tila may mga paru-parong nagliparan sa sikmura ko, dahilan para maduwal ako't mahilo ng araw na yun. Pero sino ba naman kasi ang hihinahon? Sa sobrang bilis nga ng mga pagririgodo ng puso ko ng araw na yun, ay parang nakalimutan ko na kumakalam na pala ang sikmura ko sa gutom. Tagpo na magpasa hanggang ngayon ay pinagtatawanan pa rin namin ni Ea kapag aming naaalala. Sa kasalukuyan, Mama Mia, ay mag-aapat na taon na kaming magkasintahan ng matalik kong kaibigan. At sa susunod na taon ay plano na naming magpakasal. Mama Mia, masayang masaya ako dahil nahanap ko kay Ea ang taong tatanggap sa akin at magmamahal sa akin bilang ako. Yun bang hindi ako minamata o kinukutya dahil lang sa pagiging kakaiba ko. At ipinapangako ko naman na aalagaan ko at pagyayamanin ang tiwala at pagmamahal na yun na binigay sa akin ng best friend ko. Sana, Mama Mia, ay maraming natuwa, naaliw at na-inspire ng aking istorya. At kung papala rin na mapipili niyong itampok sa inyong programang Barangay Love Stories, itong kwento namin ng best friend ko, ay buong puso ko itong ipagpapasalamat. Hanggang dito na lang ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Denver.